gikan kang Junel Tibugan. Junel Tibugan. Matod pa niya diri na ako'y pangutana, pastor, kanus pakamatarungon ang tao before or after baptism. Kanus magpakamatarungon sa Dios ang tao sa di pa ba bautismuhan o human bautismuhan. Sa John 3:16, para sa imong kasayuran, nagsulti dinhi, kay gihigugma sa gayud sa Dios ang kalibutan, nga tungod ni ana, gihatagan niya ang iyang bugtong anak, aron ang tanan nga musalig kaniya dili malaglag, kundili may kinabuhing dayon. So dinhi ato masabtan kaigsuonan nga inigsalig nimo sa Dios, inigtuo nimo sa Dios, diha dayon madawat nimo ang kinabuhing walay katapusan. Wa pa gani bautismo na ana makita na nimo diha. Okay? Niyang mga explanation, mga pinangga kong kaigsoon. Paminawa pagayo ha. Kanus mamaluwas ang tao, kanus makabatok kinabuhing walay katapusan sa dihang motuo kang Kristo. Wa pa gani bautismo ang tao basta motuo kang Kristo, diha na magsugod ang iyang pagkamatarong. Diha na magsugod ang iyang kaluwasan. You are saved by faith. You are saved by grace through faith. Aron mo motuo, usbon ko, sumala pa sa Buhat Kapitulo 16, 28, 29, 31, matod pa din apan si Pablo bisinggit kaniya sa makusog nga tingog nga nag-ingon, ayaw buhatig daotan ang imong kaugalingon, kaya ni ara kaming tanan. Ang background ani nabilanggo magud si San Pablo ani kauban kang Silas bato. No. Unya nabungkag ang kining gitawag og presohan. Yan na may balaod nga kung makasibat ang piniriso, patyon ang maong gwardya. So sa diyang maghikog na unta ang gwardya, ingon San Pablo, ayaw paghikog, narami, wa mi mulayas. 29, og siya nangayog suga, og milayat paingon sa sulod, og mihapa nga nagkurog sa tubangan ni Pablo og ni Silas. Og iyang gidala siya sa gawas, og niingon kanila, mga senyores, o sa may kinahanglang buhaton ko aron maluwas ako. Ang yang punto adto nga maluwas siya gikan sa court martial no Bartolena. 31, ang tubag ni San Pablo dili kaluwasan pisikal kundi kaluwasan espiritual. Matod pa ni San Pablo, ania mitubag o kaniya mitubag siya nga nag-ingon, tumuo ka sa Ginoong Hesus og maluwas ka, ikaw kang imong panimalay. So the requirement of salvation is belief, faith, mutuo, din maluwas. Ang kanang bautismo, that is a continuation sa pagkamatarong. So ang pagkamatarong nimo nag-start dito sa pagtuo nimo. Ang bautismo, igo na lang na siya mo finalize sa imuhang pagkamatarong. Paminawan ninyo ang tubag ni Jesus Christ. Mateo Kapitulo 3, versikulo 14 o 15, matod pa. Apan kaniya si Juan misulay sa pagsalanta nga nag-ingon, ako maumay kinahanglan nga imong pagabautismuhan ug ikaw na hinuon ang mianhi kanako. Si Jesus mitubag kaniya, itugot lang kini karon kay angay kanato ang pagbuhat niini aron sa pagtuman sa tibuok pagkamatarong. Og siya mitugot na lang. Si Kristo mismo ni undergo og baptism para mahimong pagtuman sa kinatibuk ang pagkamatarong. Si Kristo manghigala mao'y provider of righteousness. Siya ang source of righteousness. Siya ang naga-impute og righteousness sa mga tao.
para ang mga tao makakita nga siya mao ang tinubdan sa pagkamatarong. Although, no need na si Kristo magpabautismo. Pero para lang sa publiko nga makumplito ang iyang dagway sa pagkamatarong. Matuman ang kinatibuk ang pagkamatarong diha kaniya. Ni undergo siya baptism. Sa ato pa gipakita ni Kristo ang importansya sa bautismo. Pero sa wa pa mabautismo si Kristo, daan na siyang nagsulob, nagbitbit sa pagkamatarong sa iyang pagpakatao. Pero nagpabautismo siya para ma-fulfill, matuman ang kinatibuk ang pagkamatarong diha kaniya. The same reason, sa diha nga ikaw, mutuo kang Kristo nga personal nga maluluwas, diha dayon, mamatarong ka na, pero para matuman ang kinatibuk ang pagkamatarong diha kanimo, you need to be baptized. Sa Isaias Kapitulo 1:18, o marika mo karon. So karon dayon. Usahan ta sa paghusay, nag-ingon si Jehova, bisan pang inyong mga sala mapula, sila pagapaputiun ingon sa niebe, bisan pa sila lubos mapula, sila mahimong sama sa maputing balhibo sa karnero. So karon dayon, wala pa'y bautismo, pagpangayo ni mo pasaylo sa Ginoo, pasayloon ka niya dayon. You are imputed of His righteousness. Mahimo kang kabahin, mahimo kang mahatagan dayon sa iyang pagkamatarong. Karon dayon. Ikaduhang Korinto 6:2 sa English Bible, King James Version. For he saith, I have heard thee in a time accepted, and in the day of salvation have I succored thee. Behold, now is the accepted time. Behold, now is the day of salvation. Sa ito pa, karon dayon. Mangutan nagkakanusa ang tao pagamatarungon, karon dayon kung mudawat ka sa dugo ni Kristo nga giula sa Kalbaryo sa krus. Karon dayon. Sa Roma Kapitulo 5:8, 9, hangtod sa 10, nagkanayon. Apan ang Dios nagpadayag sa iyang gugma alang kanato pinaagi niini, nga bisan sa mga makasasala pa kita, si Kristo nagpakamatay alang kanato. Og kay namatarong naman kita karon pinaagi sa iyang dugo, labi pang luwason kita pinaagi kaniya, gikan sa kapungot sa Dios. Kay kung sa diha nga mga kaaway pa kita sa Dios, kita gipasiguli ngadto sa Dios, pinaagi sa iyang kamatayon sa iyang anak, nan karon nga napasiguli na kita, labi pang luwason kita pinaagi sa iyang kinabuhi. So luwason ta kung mudawat ta sa iyang kamatayon sa Kalbaryo sa krus. Og pinaagi sa iyang kamatayon sa Kalbaryo sa krus, nituo ta sa iyang kamatayon sa Kalbaryo sa krus, atong pangayuan og pasaylong atong mga sala, kay nituo ta sa iyang kamatayon sa krus. Ora-orada mapasiguli ta ngadto sa Dios. Mapasiguli ta ngadto sa Dios. Even without baptism, even without keeping the Sabbath, even without keeping the 10 Commandments, bisan pag di ka mutuman sa balaod sa dili pagkaon sa baboy, luwas gihapon ka sa tubangan ni Kristo kung mangayo kag pasaylo sa Ginoo. Ngano niya? Efeso Kapitulo 2, versikulo 8, 9 o 10. Kay tungod sa grasya, kamo nangaluwas, pinaagi sa pagtuo. So ang kaluwasan by grace, through faith. Nito ka sa grasya, si Kristo ang grasya, nga nagpakamatay sa Kalbaryo sa krus. So sa ato pa, kung mutuo ka ni Kristo, ginawat nimo ang grasya. Then, salvation will start. Without condition, without condition. Bahalag nagbantay kag Sabado or Domingo, Biyernes o sa imong adlaw igpapahulay, basta kay nituo ka ni Kristo, diha dayon nagsugod ang imong kaluwasan. Without question, kinsa ka. Basta kay mutuo lang ka ni Kristo, personal manluluwas, luwas na ka diha mga kaigsunan. Usmon kong basa, Efeso 2:8, 9 o 10.
Kay tungod sa grasya kamo nangaluwas, pinaagi sa pagtuo og kini dili na inyong kaugalingong kahimuan, kini hatag sa Dios, dili tungod sa mga binuhatan aron walay bisan kinsa nga magapasigarbo. Kay kita iyang mga binuhat. Kung maluwas na di ay ta, paminaw mo, kung maluwas na ta na matarong na ta, buhaton ta sa Ginoo. God will do something and God will make us for something to become better. Diba? Kay kita iyang mga binuhat, hinimo diha kang Kristo. Hinimo diha kang Kristo. Human ka mutuon ni Kristo personal maluluwas, luwas na ka. Sa dihang maluwas na ka, ang Dios na may magbuot nimo. Kaya naluwas naman ka. Inig kaluwas nimo, siya na dayoy magbuot nimo. Himuon ka niya. Kita iyang mga hinimo diha kang Kristo alang sa mga maayong binuhatan. So sa ato pa, human na ka nito ni Kristo personal maluluwas, naluwas na ka, namatarong na ka. Pagpangay pala nimo pasaylo sa Ginoo, matarong ka na dayon. Ang imong pagkamatarong equal sa pagkamatarong ni Jesus Christ. Kaya ang pagkamatarong ni Kristo mo yung gihatag diha kanimo. O sa dinhang masuluban na kas pagkamatarong ni Kristo, buti pasabot pasagdan nimo si Kristo nga maghimo nimo. Christ will make you alang sa maayong binuhatan nga gilaraw ng daan sa Dios. Sa tupadunay gilatid ang Dios nga pagkamatarong binuhatan nga imong pagabuhaton. Human sa imong pagkamatarong karon, himuon ka ni Kristo sumala sa iyang maayong binuhatan nga gilaraw ng daan aron nga niini magagawi ikaw. Sa to pa, naluwas na ka kay dito kang Kristo. Himuon ka niya nga duna kay batasan, duna kay mga buluhaton, sumala siyang gilatid ng daan, gilaraw ng daan. Nga kay matarong naman ka, di na ka musupak. Di na ka musupak kay matarong ka naman. O musupak ka, dili ka matarong. Paminawa ninyo, 1 Tesalonica Kapitulo 4, versikulo 13. Niya nagkanayon. Hangtod kini sa 14. Apan dili among tinguha nga mga igsuon, nga kamo dili mahibalo mahitungod. Mahitungod kanila nga mga nangamatay, aron dili kamo managsubo ingon sa uban nga walay paglaom. Kay maingon nga kita nagatuo man nga si Kristo namatay og nabanhaw, maingon man usab sila nga mga nangamatay, pagadadon raon niya sa Dios pinaagi kang Hesus uban kaniya. Sa to pa ang mga nangamatay diha kang Kristo nga dunay pagtuo, sigurado silang dadon sila ni Kristo pagbalik sa Ginoo. So ang importante ang pagtuo nimo. Balik ta sa Juan 3:16. Kay gihigog magayod sa Dios ang kalibutan nga tungod ni ana gihatag niyang iyang bugtong anak aron ang tanan nga mosalig kaniya dili malaglag kundili may kinabuhing dayon. So kanus-an nagsugod ang kinabuhing dayon sa katawo? Inig tuo. So imong pangutana brother, kanus ang magsugod ang pagkamatarong before baptism or after baptism? Before baptism magsugod na ang imong pagkamatarong. Pagtuo pa lang nimo sa grasya, matarong ka na. Paminawa, o sisulti ni Kristo mga kaigsunan. Matod pa ni Ginoong Hesus, og sa diha, og siya miingon kanila, panglakaw kamo sa tibuok kalibutan, og iwali ninyo ang maayong balita ngadto sa tibuok nga kabuhatan. Ang mutuo, sa tapauna yun ang pagtuo, og magpabautismo maluwas, apan ang dili mutuo pagahukman sa silot. Sa ato pa, kung mutuo ka, unya magpabautismo maluwas ka. Og dili ka mutuo, bisan pag magpabautismo pa ka, pero wala ka nituo, daghan ba yung nagpabautismo kay wala lang nituo, wala nito pero nagpabautismo, nagpabautismo kay nakatrato og
dalaga diha sa simbahan, sa magpabautismo na lang. Naay mga tao magpabautismo kay ang naay mga hinabang, naay mga bugas, naay mga ayuda, naay mga tinapa. Mao man na. Kana sila nagpabautismo na sila. Kung kana ang ilang rason silang pagpabautismo, di gihapon maluwas. Kaklaro niyo, apan ang dili mo tuo, subot pa sabot na bautismohan pero wala ni tuo. Dili gihapon mamatarong. So ang pagkamatarong nag-start sa dihang ni tuo ka. So mangutana ko nimo, sa dihang nagpabautismo ka, unsay rason nga nagpabautismo ka? Tinapa? Bugas? Unsa man hinabang? Ayuda? Unsa may rason nga nagpabautismo ka? Unsa may rason nga nagpabautismo ka kay dunay dalaga sa sulod sa simbahan? Nga gusto kang mga asawa? Unsa may rason nagpabautismo ka? Gipugas ka sa imong ginikanan? Hukman ka gihapon sa silot. Pero kung ang imong pagbabautismo pinaagi sa pagtuo, unya magpabautismo ka, human ka ni tuo, nagpabautismo ka, madawat nimo ang kaluwasan. Klaro kayo, di ba? Dito ta sa cross, sa Kalbaryo sa cross. Doon ay tao ditong wa mabautismo ay kinamatay. Walay record nga nabautismohan. Na yung mga theologians, may sila nga, bautisado, magutudaan, ang kulang niya pagtuo na lang. Well, it might be. It might be something like that. Possibly po. Niya. Ato basaw na sugod sa 40 hangtod 43. Apan ang usab mitubag sa pagbadlong kaniya, wala ba ikaw mahadlok sa Dios? Nga naa ka man unta sa maura nga silot? O kita sa pagkatinuod ania uban sa matarong nga hukom, ubos sa matarong nga hukom, kay kita nagadawat man sa angay balos sa atong binuhatan, apan kining tawhana walay nabuhat nga dawtan, ug unya mingon siya kang Hesus, hinumdumi ako, inigabot mo sa imong gingharian. Kaniya si Hesus mitubag nga nagingon, sa pagkatinuod magaingon ako kanimo nga karong adlaw adto ikaw sa paraiso uban kanako. Sa ato pa ang kaluwasan is immediate. Once you believe in Christ, it's immediately naadayon ang kaluwasan. Di na maghulat o mabautismuhan pa ka. Pagkamatarong will just follow immediately after you believe in Christ. Okay? Now, pero wa ko kanang isyu nga humanto siya na bautismo, humanto siya giingnan ni Kristo nga today thou wilt be with me in paradise. Nalangit mo to siya dayon. Unya na that's another topic. Listen ako na i-discuss karon. Pangutana mo ana, then I will discuss that. No depende man na sa mga pangutana, maya ko i-discuss. I'm just talking here about justification by faith. Justification by faith. Okay? Sa 1 John chapter 1 verse 9, if we confess our sins, He is faithful and just to forgive us our sins and to cleanse us from all unrighteousness. Sa diha nga makumpisal kita sa itong mga sala nga to kang Kristo, matinud-anon og matarong si Kristo mapasaylo sa atong mga sala. Og molimpyo ka nato gikan sa itong pagkadili matarong. Sa ito pa, i-accuse ta niyang matarong. Sa dihang nagbuhat tag sala, gi-accuse ta sa yawa nga nagbuhat og sala. Og dili ta angay maluwas. Sa dihang naghinulsulta na ngay tagpasaylo kang Kristo, gikumpisal nato atong mga sala nga to kaniya. Gipasaylo ta ni Kristo sa atong mga sala og gi-accuse na po ta ni Kristo nga matarong. Gi-declare ta niya nga matarong. So, dagsugod ang atong pagkamatarong sa diyan nga tagpasaylo even before baptism. Sunod. Another example katong tao dito sa katong bitaw masakiton nga
Di na kasulod tungod sa kabaga sa crowd. Nya naman si Kristo sa balay. Ina na lang gibuak ang brick sa babaw kailang gitunton si Jesus Christ. Ka-remember mo, ana? O ilan lang gibuak ang bricks para matunton nila ang katong masakiton paingon kan Jesus Christ. Sa diha nakita ni Kristo ilang pagtuo, sumala pa sa Luke 5:20. And when Jesus saw their faith, he said unto them, or he said unto him, Man, thy sins are forgiven. So saan ito pa faith? Pagkakita ni Kristo silang pagtuo, ningon din si Kristo, ang imong mga salagi pasaylo ko na. So kapag ni mabautismo, gipasaylo na ni Kristo iyang mga sala, matarong na siya. Oh, ang uban mo rin, ako mapabautismo, pastor, kay matarong naman dahil ko, gani, no? So di na ka mapabautismo pag sulay. Balik mo sa punto, ha. Sa Efeso Kapitulo 2, versikulo 8. Balik na sa Efeso Kapitulo 2, versikulo 8. Di na lang ko magpabautismo, pastor, kay matarong naman di ko. Sa Efeso Kapitulo 2, versikulo 8, matod pa. Asa naman to? Dira. Kay tungod sa grasya, kamo nangaluwas, pinaagi sa pagtuo. So, grasya o pagtuo ra gyud ang kaluwasan. Walay bautismong gisgutan. O kini dili inyong kaugalingong kahimuan. So, ang maghimo sa imong kaluwasan, ang maghimo sa imong pagkamatarong, dili ikaw. Si Kristo ang maghimo sa imong pagkamatarong. So sa ato pa, human ka mga ipasaylo sa Ginoo, human ka mudawat sa grasya ni Kristo, after that, si Kristo na'y magbuot nimo, o kung sa iyang buhato nimo. All what you need to do is just to follow Jesus Christ. Musunod ka lang kang Kristo. Sundo nimo si Kristo asa siya padulong. Human ka gi-charge nga matarong, all what you need to do is to follow Jesus Christ. Follow Him. Dili tungod sa mga binuhatan aron walay bisan kinsa magpasigarbo kaninyo. So ang imong kaluwasan dili imuha, si Kristo ang naghimo para kanimo. Namatarong ka, si Kristo ang naghimo para kanimo. Unsaon man kanya paghimo? Kay kita iyang mga binuhat. Sa to pa buhaton ta niya. Humanta niya matarungon ni Kristo, mga tagpasaylo, no? Humanta niya matarungon, naada yon siya buhaton sa tuwa. Hinimo diha kang Kristo Jesus alang sa mga maayong binuhatan. So sa ato pa, ang buhaton ni Kristo kanato karon usbon niyang atong kinahiladman. Usbon niyang atong pagkatao, iyatang i-regenerate, iyatang i-reforma, nga mo resulta na tag mga maayong binuhatan. Mao na nga, kung namatarong na ka, o niya, tulisan ka lang gihapon. Nituon na ka ni Kristo, human tabian ka lang gihapon, chismoso ka lang gihapon, chismosa. Namatarong ka na niya, human kawatan ka lang gihapon. Meaning, wala ni epekto ang trabaho ni Kristo sa imong kinabuhi. Igo lang ka ni angko na matarong ka, pero wala ka tinud-anay na matarong ni Kristo. Palpak ang trabaho ni Kristo kanimo. Dili tungod kay napalpak si Kristo, ikaw ang napalpak nga nidawat, nga napalpak ka gikan sa pagdawat sa pagkamatarong ni Kristo nga gihatag kanimo. Kay himuon man kaniya. Nya matod pa niya, ang pagpabautismo maoy usa ka katumanan sa kinatibuk ang pagkamatarong. Sa ato pa, apil sa proseso sa paghimo kanimo aron makumplito ang pagkamatarong, mao ang imuhang pagpabautismo. Sa ato ba, kung dili ka magpabautismo, so wala nimo dawata ang the making ni Jesus Christ diha kanimo. Okay? Human ka nituon ni Kristo, himuon kadayon ni Kristo nga somebody better. Di ba? So, better than who you were before, who you are before.
So, kung di nimo dawaton ang pagpabautismo, igo lang ka mo to o di ka magdawaton pagkabautismo, ang katumanan sa kinatibuk ang pagkamatarong, mapalpak diha nimo. Kaya nga naman, wa man kanidawat. Di ba? Okay. Balik ta nga to sa punto, mga kaigsunan, sa Lucas, dito ta sa Juan 8:10. Paminawan ninyo. Unya mitulid si Jesus 10:11. Katuning babae nga batuon nila, ha? Kaya nasakpan sa ondadat nga pagpanapaw. Unya mitulid si Jesus ug mingon kaniya, babae, hain naman sila. Kailan naman tatong batuon? Unya ninyo mas Kristo nga, batuon din ninyo. Sige, kinsay walay sala ninyo. Sige, may unag labay ug bato. Nanglakaw man ng mga tao na ulaw, tingali, mga customer po tingali to niya. Nanglakaw, nanguli. Way ni bato, bisag isa. Busa, ningon din si Kristo, babae, hain naman sila. Wala ba'y muhukom kanimog silot? Ang babae ni tubag, wala senyor. O wala na kay, nanglakaw naman mga tao. Og si Jesus mingon kaniya, dili usab ako muhukom kanimog silot. Digiyang gideklar nga matarong nangabit god, nanapaw god, pero giingnan ni Kristo, dili ko muhukom kanimog silot. So sa ato pa, iyang gipasaylo. Aura-urada, iyang gideclare nga matarong ang maong babae. So, ang babae ganito, o nga to kang Kristo, nga babae nga kaning mananapaw, nito o kang Kristo, ura-urada, gimatarong ni Kristo. Kiningon man si Kristo nga dili usab ako muhukom kanimog silot. Now, kay matarong ka naman, ingon si Kristo, lumakaw ka og ayaw na pagpakasala. Mao ni the making of Jesus Christ for your sanctification. Sa to pa, what proceeds after your justification is sanctification. Ang mali malanggot sa ubang mga pastor sa lain-laing denomination, nga taman ra sila sa justification, wala sila'y plano nga mutikang sila onward to sanctification. Tama lang, pagtuo lang. Di na sila mo-forward na gamay to baptism. After sa baptism, balik na po sa karaang gawi. Ang sulti ni Kristo nga to sa babae, I will make you. Lumakaw ka, o ayaw na pagpakasala. So, magpabautismo ka, kaya para matuman ang kinatibuk ang pagkamatarong diha kanimo, o ayaw na pagpakasala. Buti pasabot anang ayaw na pagpakasala. Ang punto din mao ni, kinahanglan tumano nimo ang napulo ka sugo. Kanang ingon nga ayaw pagpakasala, 1 Juan 3:4, ang pagpakasala may paglapas sa kasuguan. In other words, buti pasabot ni Kristo, lumakaw ka og ayaw na pagsupak sa napulo ka sugo. Lumakaw ka og tumano na nimo ang kasuguan aron dili ka na magpakasala. Sa to pa mo bantay na kag Sabado. So namatarong ka without the requirements of the keeping of the 10 Commandments. Namatarong ka nga walay requirement nga dili ka mo kaog baboy. Namatarong ka nga walay requirement nga magpabautismo ka. Namatarong ka dayon ura-urada. Pero kung sa diha nga namatarong na ka, himuon ka ni Kristo alang sa maayong binuhatan para mabuo ang pagkamatarong diha kanimo, magpabautismo ka. Lumakaw ka og ayaw na pagpakasala. But pasabot, magbantay na ka sa pulo kasugo, bantay na ka sa may panglawas nga balaod. So, ang Seventh-day Adventist Church, namatarong sila, namatarong ang mga kaigsuonan, dili tungod kay nagbantay sa Sabado. Namatarong sila ang mga kaigsuonan, dili tungod kay wala mo kaog baboy uban pa marulumtanan. Namatarong sila dili tungod kay nag-ulig ikapulo. Namatarong ang mga katawhan sa Adventista del Séptimo Día ug ang katawhan sa Dios tibuok kalibutan sukad pa kaniadto sa panahon ni Adan ug ni Eva. Namatarong sila dili tungod kay
nagtuman sila sa napulo ka sugo, namatarong sila without condition. Ang requirement, pagtuo lang yun. Pagtuo lang yun ang requirement. Walay extra requirement. Pero human sila namatarong, they become followers of Jesus Christ. Human sila namatarong, ingon si Kristo, come follow me and I will make you. So, human sila nituo kang Kristo, ni follow sila kang Jesus Christ. The same with the 12 disciples. Come follow me without requirements. Without requirements. Come, follow me. So, sa ito pasunda ko ninyo. Human ka mo duol kang Kristo, human ka mamatarong diha kang Kristo, kaya nito ka kang Kristo, you become the follower of Jesus Christ. Si Maria Magdalena, follower ni Jesus Christ. Si Maria nga inahan ni Jesus, follower ni Jesus Christ. Sumala sa record sa Lucas 23:56 na mahulay sa adlawng Sabado, sumala sa kasuguan. So dito na ang matter karon. What matters most? After you believe in Christ, do you follow Him? Musunod ba ka kang Kristo, mga kaigsunan? Balik ta sa John 3:16. Kay gigugma gayod sa Dios ang tibuok kalibutan, nga tungod niya na gihatag niya ang iyang bugtong anak, aron ang tanan nga musalig kaniya dili malaglag kun dili may kinabuhing dayon. Sa pa mudawat ka ni Kristong personal manluluwas, mutuo ka ni Kristong personal nga manluluwas without requirements. Mamatarong ka dayon, maluwas ka na dayon. Sa dihang namatarong na ka, sa dihang naluwas na ka, mo follow ka ni Kristo. Kaya nga naman, asa man ka mo follow kang Satanas di ay? Kalain po na giluwas ka ni Kristo, pag man kang Satanas ka mo follow. Asa man ka mo follow kang Constantino? Pag sunod ni mo ni Kristo, nagpabautismo. Di ba pabautismo po ka? Pag sunod ni mo ni Kristo, human na bautismuhan, ni adto sinaguga kada Sabado, sumala sa batasan, di mo simba po kang Sabado, sa Dios sa adlawng Sabado, musunod po ka. Si Kristo wala ni kaog baboy, so di po ka mo kaog baboy. Si Kristo dili palahubog, so di po ka magpalahubog. Simple ang kinabuhis pagkabalaan, mga kaigsunan. To repent, paminaw mo ha, to repent is for justification by faith. To follow Christ is sanctification by faith. Roma Kapitulo 6, 1, 2, 3, 4, matud pa. Nanon sa may atong ikasulti, magpadayon ba kita sa pagpakasala, aron mo gaya ang grasya? 2, palayo ka na. Kita nga namatay na ngadto sa sala, unsaon man nato sa pagkinabuhi, padiha niana. Wala ba ka mo mahibalo nga kitang tanan nga nabautismuhan, ngadto kang Kristo Jesus, gibautismuhan man ngadto sa iyang kamatayon, busa pinaagi sa bautismo, gilubong kita uban kaniya ngadto sa kamatayon, aron nga maingon nga si Kristo gibanhaw gikan sa mga patay, pinaagi sa himaya samahan, kita usab maginawi diha sa kabag-o sa kinabuhi. Ang pagkabalaan dahil mo follow ta ni Kristo. Nya kay si Kristo namatay man, magpakamatay po ta, kauban ni Kristo. Pero ang pagpakamatay kauban ni Kristo, pinagi sa pagpabautismo. Dili personal o literal nga magpakamatay ka kauban kang Kristo. Dili usa ka spiritual, simbolikal, pinagi sa santos nga bautismo. Kung gidawat nimo ang kamatay ni Kristo nga personal manluluwas, nituo ka, dunay exhibition, dunay manifestation, and that will be on baptism, magpabautismo. Okay, so salamat kay kaninyo, no, sa inyohang pag-participate. Na nag-chat, na nag-text rin sa kuha. Nganong Katoliko man permi mong banatan din sa radio. Alangan, CFD man itong nangutana, tanawa ni Rono. Nga nangutana din CFD. Wala ko maghiskot og Katoliko diri. Diba? So, kadepende na sa nangutana. Salamat kayo. Taga Sibugay ni siya. Sibugay, Sambuanga, salamat kayo kaninyo. Nga mga listeners na to diya. God bless you always. Okay, so mga pinangga ko mga kaigsunan, salamat kayo sa tanan nato mga kapamilya, kaigsunan, kaigalaan ay mo kalimot karong Sabado. Dinita magkita sa Bukidnon, dinhi sa Barangay Sugod,
Valencia City alang sa tuang special Sabbath fellowship. Okay? God bless you always. So sa tanan usab kaninyo ang Ginoo magapanalangin kanunay ang Dios magauban kanunay o maghatag dugang kaligon ug kadasig. Sa tanan nga nagagamit sa Plus Ultra Plant Vitamin, salamat kay kaninyo mga farmers. Padayon mo gamit ni ana. Nayusa na to kay igsuon diri sa si Ma'am Grace sa Conopio. Dinhi sa Alihal, Carmen, Davao del Norte. Matod pa niya ang iyang saging lahi ragyod kaysa ubang sagingan. Grabe ang bunga perte kadagkos mga bunga sakto gyud sa requirement. Ang dahon perting nindota tuskig kay mga dahon tulid kaayo. Sinaw pagyud ang mga bunga way matod pa sa mga batanon walang pakay, way pakay sa panit perting nindota. No, tamis pagyud kay ang bunga. So kamo mga nagsagingan din na sulayan na ninyo ng Plus Ultra Plant Vitamin. No, salamat kayo Ma'am Grace sa imuhang pagkuan din na sulay sa ato ang kanang gitawag og Plus Ultra Plant Vitamin. Okay, so thank you very much. God bless you and more power to you. Salamat po kayo sa tanan nagagamit og Thyresol og Renal Boost. No, salamat kay kaninyong tanan. I hope budaghan pang mo magmutabang og dealer kay labi na din sa Agusan kamo din sa mga kaigsunan sa Agusan. No, tabangin ninyo be nga kay dugay kay maabot di ang siante sa inyo, ambot nga maabot og tag sa kasimana. Sa Bukidnon tag duha ka adlaw raman tulo labing dugay. No, diha sa Agusan ambot sa sinaa nga perti man yung tag 1 week man makulbaan man ang atong mga pasyente nga mamatay naman ting alimian ni pastor di man tili kaabot na imong tambal diri. Kung maluoy mo, kung siya mo tabang ninyo din na, mag-dealer mo din ha, no, sa Agusan. Kaya para, og naay customer, naay mga pasyente din na, diyan na lang sa inyo mamalit. Diyan na lang sa inyo mamalit. Okay, so salamat kay kaninyo. God bless you and more power to you. Ang Ginoo magapanalangin kaninyo kanunay. So, ang Dios magauban. So, wa na gyud tay oras mga pinangga kong kaigsunan. God bless you na lang yun sa tanan. Ang Diyos magahatag dugang kaligon kadasig kaninyo. Okay, wala naman kita'y oras sa pagpakikuban sa ngalan na lamang kanimo nga akong kapamilya o kan Jesus Christ nga may itong great provider. Ako sabi niyo kapamilya ni mong lipon sa pagwali sa may balita, Pastor Israel Villaver the First may ganon kanimo, samtang ang taong hilak, makiglalis o makiglantugi, kana nagpasabot nga wa pa siya kakupsi sa iyang paglaom. Higala, daghang salamat sa imong pagpaminaw. Kami temporaryong manamilit, apan padayon sa pagdapit kanimo sa pagpaminaw sa sunod nga mga sibya. Daghang salamat, ang Dios magabantay, magalipay, ug magapanalangin kanimo, mao'y among pagampo. Nangandoy ka ba og dugang bunga og bulak sa imong mga pananom? Paspas ang paglambo sa mga dahon og kaligon sa mga sanga niini. Unsa pa ang imong gipaabot? Palit na sa Plus Ultra Plant Vitamin. Bitamina sa tanom nga makasigurado jud kang klaro ug adunay positibong epekto. Ayaw kalimot, basta foliar fertilizer. Piliya ang Plus Ultra Plant Vitamin. Mapalit sa pinakaduol nga tindahan sa agri-supplies sa inyong dapit. Ito na ba kamoy mga balatian sa inyong kalawasan? Sama sa thyroid problem, sakit sa baga, sakit sa kasing-kasing, dili makatulog, dili tama ang sirkulasyon sa dugo, nagatibugol nga mga dugo, high blood, diabetes, infection, sakit sa ngipon, sakit sa gums, anemia o guban pang mga balatian? Ayaw kabalaka.
kay adunay solusyon nila ng tanan. Ani na ang pinakabag-o o pinaka-epektibong herbal capsule alang kanimo. Ang Tyresol Herbal Capsule. Balatian malikayan, kini ang solusyon nga mahimong himsog ang atong kaluwasan. Alang sa dugang mga detalye, palihog kontaka kining mga numero 0917-1157-459 o sa 0946-6881-774. Usapay niya, Deolat. Palit na mo. Mapalit sa musunod nga mga tindahan ug butika: Medidas Pharmacy, Custodio Convenience Store, Vigilis Bolts and Nuts, 4D and GM Enterprise sa Valencia City, Premier Drug Pharmacy, Genitulio sa Tagum City, Farm Care Pharmacy sa Banay-Banay, Advent Pharmacy sa Lupon, Davao Oriental, Veloci Store, Magadan Store, Virgie Dagoman Store sa Pagadian City, Abiho Iron Works sa Aglayan, Malaybalay City, NDC Account Office, Trendy Concept Boutique sa Panabo City, ug Evelyn Notarion Dry Goods Store sa Josefina, Zamboanga del Norte.